Malacanang may mga nakita sa mga dapat reviewin sa proposed budget for 2025. Ito po yung national budget. Matapos aproba ng Kongreso at Senado. Kaya't hindi rin matutuloy na ito ay mapermahan bago magpasko. Malamang bago na bagong taon. Dapat kasi pipirmahan ito bukas o ngayong araw na ito pero hindi natuloy dahil nga may re-reviewin. At masinsinan pong inaalam ng Pangulo kung tama ba or mali itong na-approve ang budget. Ito ang report, pakinggan po ninyo. Para malaman nyo kasi mahalaga yung budget. Dito nakasalalay ang ating kinabukasan sa susunod na taon, 2025, sa proposed budget na pinagtrabahuhan, pinagpuyatan, pero ngayon ay may mga pinagdududahan namang naisingit, insertion. Halika, pakinggan nyo itong balitang ito. Nakapulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga miyembro ng kanyang gabinete, kabilang ang Executive Secretary, mga kalihim ng Budget, Finance, Public Works at National Economic Development Authority, ang paksa, ang panukalang 2025 National Budget. Sa Biyernes sana nakatakdang pirmahan ang budget, pero sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi yan matutuloy dahil kailangan ng oras para sa masusing review. Hindi pa malinaw kung kailan pipirmahan ang budget, pero kinumpirma ni Bersamin na may mga bahaging i-veto. Wala namang pagkontra rito ang liderato ng Kamara at Senado dahil bahagi ito ng proseso. Sa ilalim ng Article 6, Section 27 ng 1987 Constitution, may kapangyarihan ng Pangulo na i-veto ang anumang batas na ipinasa ng Kongreso. Sa ilalim din ng Konstitusyon, pwedeng i-veto ng Pangulo ang partikular na items o bahagi lang ng budget. Kabilang sa pinupunan ngayon sa ipinasang budget sa Bicameral Conference Committee ang halos 215 billion pesos na dagdag sa budget ng DPWH kumpara sa nakasaad sa National Expenditure Program o ang proposed budget na isinumite ng ehekutibo. Mahigit 17 billion pesos na dagdag sa Kamara at mahigit 1 billion pesos na dagdag sa Senado. Gayon din ang mahigit 11 billion pesos na kaltas sa budget ng DepEd at pagtatanggal ng subsidy ng PhilHealth. Pinupo na rin ang 26 billion pesos na budget para sa Ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP na tinanggal sa bersyon ng Senado pero ibinalik sa BICAM. Ayon sa law expert na si Professor... Well, ito yun para lalo pa nyo maintindihan. Under 1987 Constitution, priority ang dapat na malaking budget every year Department of Education. Ngayon po dito sa ginawang ito ng ating Senado at Kongreso, lalo ng mga senador, mas lumaki yung budget sa Department of Public Works and Highway. So, labag yun sa Constitution. Pangalawa, ayaw lang aminin ng Malacanang, pero yun more or less na nakita nila, maraming isiningit na budget na wala doon sa proposed budget ng Malacanang. Yun yung insertion. Yan ay patungo doon sa pork barrel ng mga congressman, ng senador, at ng iba pang mga nasa executive department. Huwag niyong kalimutan, ang pork barrel hindi lang sa Kongreso at sa Senado. Pati ang mga department office ng ating gobyerno, may mga pork barrel yan. Yung insertion, yung isiningit. Kung yung mga gunita doon po sa Supreme Court decision, ang ipinagbawal lang, ulitin ko ang ipinagbawal lang sa Supreme Court decision ay yung lump sum pork barrel. Yung malaking volume ng pera na hindi malaman, hindi identify kung saan gagamitin, basta pork barrel. Bawal yun. Ang sabi ng Korte Suprema, legal ang pork barrel pero itemized. Dapat bago ma-aproban yung budget, naka-identify na dun sa proposed budget kung saan gagamitin at anong project ang paglalagyan. So madalit sabi, ang sinasabi rito ng Korte Suprema ay hindi nila idineklarang illegal ang pork barrel. Legal ang pork barrel, pero ang bawal o illegal ay yung lump sum, yung malakihan volume na hindi malinaw kung saan gagamitin. Pero kung identify, itemize, yung bawat paggagamitan ng pera, legal yun. So, hindi lang ang Kongreso ang may pork barrel at ang Senado, pati ang Executive Department. Yan ang susuriing mabuti ng Pangulo. Kung ito bang nilagay, itong insertion na ito, siningit na ito ba'y naaayon sa ating batas? Pag ito'y volume na walang malinaw kung saan gagamitin, labag yan. Sabi ng Korte Suprema, hindi pwede. Pero kung itemized, kompletong detalyado, bawat region, bawat probinsya na merong budget para sa special project, legal yon. Yun po yung re-reviewin. Kaya merong another 1 week pa. Dapat kasi ngayong araw na ito, pipirmahan yan, pero hindi matutuloy. So baka hopefully bago magbagong taon. Hindi pwedeng hindi. Kasi pag hindi ito napirmahan bago mag-New Year,
aba, January 1, wala tayong budget. Maapektuhan mula January, yung buwan ng January, pag na-delay ang budget, hindi pwedeng ma-delay. Dahil tuloy-tuloy ang gastusan, tuloy-tuloy ang mga proyekto, hindi naman pwedeng gamitin yung budget for 2024 kasi tapos na yan pagdating ng bagong taon. So yun po, para sa inyong kaalaman, hindi naman tayo nagmamarunong, pero yun lang po ang malinaw kasi tayong mga Pilipino, lalo na po kayo, saan man lugar sa buong mundo, dapat alam natin po itong galawan tungkol sa budget. Alam natin kung paano ginawa, alam natin kung legal o illegal ang pagkagawa, alam natin kung ano ang mga proseso, kung paano dapat bago pagtibayin. Kaya tama itong ginawa ng Pangulo, hindi basta mupirma. Pinareview niya kay Secretary, Finance Secretary, Executive Secretary, DBM Secretary, NEDA Secretary, in other words, yung Economic Manager, pinulong ng Pangulo. Talagang binigay ni Pangulong Marcos. Pinakita ko naman sa inyo yung picture at saka video. Special meeting yan. Para lang talakayin. Ngayon, after ng kailang meeting, nakita nila may mga butas, may kailangan reviewin. Kaya kinancel, dinelay ang pagpirma. Kasi pag napirma yan, ganap na batas na po yan. Ganong kabilis. Okay? Kaya dapat reviewin bago pirmahan. Kasi pagka ngayon pa lang yan, General Appropriation Bill. Proposed bill pa yan. Pag napirmahan ng Pangulo, ganap ng batas, dapat ipatupad na. So, bago pirmahan ng Pangulo, dino-double check at yun na nga, minakita silang hindi lang pagdududa o hindi, baka nakita nilang mali talaga. Kasi doon pa lang sa provision ng ating saligang batas, mali na yung Department of Education ay bawasan ng pondo o mas maliit sa ibang departamento. Talagang number 1 ang education. Number 1 na binibigyan ng malaking budget every year, kahit sino pa naging presidente sa Department of Education. Kasi yung kinabukasan ng kabataan ang nakataya dyan, 26 yata o kung ilang bilyong Pilipino. Sunod, pangalawa, ay dapat DPWS. Ngayon, nangyari, nauna yung DPWS. At meron pong, anong tawag ito? Ito yung kakalimutan. Merong veto power. Hindi man pwedeng ibito ng Pangulo ang buong proposed bill na yan sa budget, pero yung bawat provision, yung insertion na hindi malinaw, pwedeng ibito yan. Yung budget na pinalaki DPWS, pwedeng ibito yan. Dahil nabawasan ang DepEd. Kaya nasa kamay ng Pangulo at Economic Manager ang magiging final nito ang budget for 2025. Sa loob ng isang linggo, more or less, walang holiday naman sa Pangulo. Sinabi na ang Pangulo sa ambush interview kahapon, walang holiday sa kanya. Pasko, bagong taon, anumang meron, hindi siya kasali sa holiday. Magtatrabaho at monitor itong galawan ng perang ito. Okay? So, ayan, sana naintindihan ninyo yung tungkol sa PhilHealth na nabawasan. So, sabi ng Pangulo, hindi problema ang PhilHealth. Meron silang sapat na pera. Kung paano ipatupad ang project at programa, iyon ang dapat tutukan. Pero yung nabawasan ng pondo, mababawasan ng serbisyo, hindi raw totoo yun. Okay? So, ayan na. Pasalamat tayo. Hindi basta pumipirma ang Pangulo. Alam nyo kung napirmahan ito ng Pangulo, itong napakaraming insertion na hindi malinaw, bilyon-bilyong piso. Delikadong-delikado. Kaya pasalamat tayo, maagap, marunong, at may malasakit ang Pangulo sa pera ng bayan na hindi basta pinirmahan na hindi malinaw kung saan pupunta. Wala rin pong malalaking mga confidential at intelligence fund sa mga civilian agency, civilian government na hindi naman kailangan, like Office of the Vice President, hindi ko kailangan yan. Ang Office of the President, dahil Chief Executive, yan ang mayroong malaking mga confidential fund at intelligence fund. Legal yon kasi presidente yan. Alam yan ng mga dating presidente at dating nasa gobyerno nakakaintindi ng pagpapatakbo ng pamahalaan. Any comment, reaction? So, natuwa ba kayo? Nasiyahan ba kayo dito sa desisyon ng Pangulo na ipinareview muna bago pirmahan? Pinangalagaan ng pera natin bago pinirmahan. At bago pirmahan, maraming pag-review. Pwede ngang ibito niya yung ibang provisyong nabanggit ko na. Ang galing, di ba? Yan ang sinasabi ko. Tulungan po niyo ako dito sa aking mga channel. Ipapaliwanag ko at ibabalita ko para mapulot niyo ang kaalaman tungkol sa mga nangyayari. Hindi po ako nagmamagaling. Nag-share lang ako. Kung maniniwala kayo sa akin, salamat. Kung hindi, bahala kayo, salamat din po. Okay? Please like, share ng ating mga video sa aking dalawang channel. Mike Abe Opinions, ito yon. At yung kabila, MA Pinoy TV.